Matitinong mamamayan, may pangarap na magandang buhay ngayong bagong taon 2024. Busy-busy po sila sa kung paano at ano ang uunahin para gumanda ang kanilang buhay, ekonomiya nila, maging malusog ang bawat pamilya, maging protektado ang bawat pamilya, lumaki ang maliliit na negosyante at lalo pang lumaki ang mga sabihin natin na mga big-time businessman. Yan ang ginagawa at mga plano ngayon sa unang buwan ng ating bagong taon. Kasunod at kasabayan ng mga magagandang programa ng ating gobyerno under President Ferdinand R. Marcos Jr., paano pangunahan ng pamahalaan na mapatatag ang ating bansa, ekonomiya, tourism, food security, at national at international security, pati na ang independent foreign relation. Yan ang kanilang mga priority. Paano lumaki ang bansa at paano magkatrabaho at kumain ang bawat Pilipino. Malayong malayo ang ginagawa at plano ng mga atat sa kapangyarihan. Gustong-gustong bumalik sa kapangyarihan at maghawak ng kapangyarihan. Wala silang plano para sa magandang ekonomiya, seguridad, pagkain ng bawat Pilipino. Ang gusto lang nila, mapwesto, maghawak ng kapangyarihan. Nakita nyo ang layo. Wala silang vision kung paano pagandahin ang bansa. Ang kanila ay siraan ang ating gobyerno, sirain ang pangalan at reputasyon ng bawat Pilipino sa international community dahil sa kanilang madilim na mga pangarap na maghawak ng kapangyarihang wala sa lugar. Samantalang ang matitino na mga Pilipino na sumusuporta sa gobyerno at gustong maging maunlad, especially ang mga national o foreign investor, gusto nila ay lumakas ang negosyo dito sa Pilipinas dahil sa mga survey noong araw pa until now, ang Pilipinas ay isa sa target ng mga malaking negosyante dahil maraming business dito. Maraming kabuhayan sa mayroong 7,500 island sa Pilipinas. Pagkain at kung ano-ano, maraming negosyo dito. Yung teknolohiya, di ba? At mga mining business, BPO at marami pang negosyo sa Pilipinas. Yan ang target nilang palakihin pa. Dahil nakikita nila na sa tamang direksyon ang ating gobyerno na siya naman po ang ginagawa. Sa kabila ng maraming batikos, sa kabila ng maraming paninira, hindi na ho issue, hindi na ho lehitimong mga usapin, personal na pag-atake ang paninira. Pero mabuti na lang at ang administrasyon ni Pangulong Marcos hindi niya ibinababa ang level sa grupo na ambisyosong maghawak ng kapangyarihan. Sa mga grupong atat maghawak ng kapangyarihan. Nakapokus lang ang Marcos administration pagandahin ang ekonomiya at palakasin ang bansa natin. Yan ang maganda. Kaya mataas ang suporta ng mga business community. Unang-una, regular na kinakausap ng Pangulo sa Malacanang ang private sector para palakasin ang relasyon. Yun ang maayos. Kaya maswerte pa rin tayo mga Pilipino dahil ang ating Pangulo hindi pala away na Pangulo. Ang ating Pangulo ay hindi Pangulong sinisira at inuubos ang oras sa pakikipagtalo sa mga ambisyoso, sa mga atat na maghawak ng kapangyarihan. Nakapokus ang pamahalaan kung paano harapin ang pangailangan ng bawat Pilipino. Ano mang kulay ito, ano mang relihiyon, ano man ang relasyon pampolitika, hindi yan sinisilip. Yan ang maganda. Hindi po ako spokesman ng gobyerno. Nababasa ko lang yung sitwasyon. Very professional ang galawan nila. Hindi nila binibigyan ng oras o pagkakataon pansinin ang mga bumabatikos dahil alam ng taong bayan, alam din ng kasalukuyang gobyerno na personal at political interest lang ng mga naninira sa kanya, na hindi yan
magiging matagumpay. Kasi sila-sila lang naman ang nagbubulahan eh. Sila-sila rin lang man po ang naniniwala dyan eh. Dahil laging matatag ang sinasabi ng ating PNP, ng militar at ng maraming Pilipinong matitino, gusto nila maayos na pamahalaan. Sawa na ang Pilipino at sundalo at mga pulis sa pag-aagaw ng kapangyarihan sa nakaupong Pangulo. Sawa na rin ang militar at pulis at ang mga negosyante at matitinong Pilipino sa pagpapalit ng hindi naaayon sa ating saligang batas. Ano yon? Yun po yung kanilang pag-aaklas para magpaalis. People power, wala na yan. Malabo nang mangyari yan. Lalo na ngayon, napakalakas ng social media. Noong araw, kontrolado ng mga nasa pwesto at mga ng military ang lahat eh. Hindi nga ho sila nagtagumpay dahil hindi nasuportahan ng sibilyan eh. Ngayon pa kaya, nasa lakas ng social media, madali silang mag-convincing, huwag yung samahan yan. Yan ay personal interest lang. Okay? So, yan ho yung maganda. Kaya, dinadaanan lang nila sa mga pagpapahayag. Sabi ko nga, ang kalayaan sa pamamahayag, ang freedom of the press, freedom of assembly, nasa saligang batas yan. Pero pag sumobra, pwede rin ho kayong kasuhan. Actually, ang National Security Council, ang NECA ang tawag doon. Okay? NECA. At saka ho ang mga intelligence community, na mo siguro yung tatrabaho dyan. Ang military, hindi na ho pagtutunan ng pansin yan. Maraming trabaho ang military, especially sa internal at external security, lalo na sa West Philippine Sea. Katulad ng sinabi ko kahapon sa nakaraan nating mga video, nakapokus na yung malalim na relasyon ng Pilipinas sa Amerika. Hindi lang yung mga joint operation, joint patrol, by air, by sea, ginagawa na po dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang talaga nakapront ang Amerika, nangunguna pa rin ang mga barko ng Pilipinas. Dahil ang Amerika hindi pwede manguna. Susunod lang yan. Nandyan na sila sa West Philippine Sea. Sa karagatan ng Pilipinas, ang mga barko ng Amerika, barko ng China, ng Japan, at ng mga bansa na kaalyado natin. Kaya nga sabi ng ating Philippine military, ng ating armed forces o bakit ba may barko ng China dyan? Hindi naman sila kasama. O, di ba? So, sumasali sila sa patrolya, hindi naman sila kasali. So, yun po yun. So, yan ang pinagkakabalahan ng military. Yung politika, hindi ho nila priority yan. Yung politika, hindi ho sila magpapagamit yan. Ilang beses ko lang inulit yan. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Base sa mga statement ng spokesman, ng chief of staff, professional na ang ating mga military. Ayaw na nilang paggamit at hindi sila pwedeng gamitin. Dahil alam naman nila kung anong interest ng mga gustong manggulo at gustong magpalit. Gusto lang bumalik sa kapangyarihan at magkontrol ng lahat. Kaya, kawawa na naman ang taong bayan sa isyong yan. So relax lang ho tayo. Kung ayaw nilang tumigil ng paninira at pang plano-plano, hanggang dun lang yan. Wala pong kahihinat ganyan.